For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Okay, ayan. Ito ang direct drive. So, ayan ang motor niya. Ayan yung bearing sa loob. So, ito yung pinaka-tab. Ito yung shafting ng tab. Ito yung bearing. Ito yung motor. Ito yung kanyang rotor. Yung magnetic coil. Ayan, magnetic ano. Ito yung umiikot. Kasabay nitong sa tab. Ito ang tinatawag na direct drive. Bakit tinawag siyang direct drive? Kasi nga, ito na yung motor. Ito yung tab. Tapos, nakakapit siya dito. So, pag ikot nito, direct na siya. Mismong diretso sa tab. Kumbaga, pag andar ng motor, yung nagbigay siya ng supply o ng kuryente, iikot niya through magnetic. Iikot yung tab. Ito, itong magnetic na to. Yan, iikot yan. Pag ganon, kasabay nung tab. So, bakit siya tinawag na direct drive? Kaya baka nagtataka iba, ano yung direct drive? Wala po siyang belt. Okay, maganda ang mga direct drive kasi lalo na kung mga puwersa. Malakas po ang puwersa ng direct drive kahit mag-overload ka nga sabi nila umaandar pa din. So, malikot lang yung ating camera. Umaandar pa din kahit overload kasi nga magnetic siya. So, yung puwersa nito ng pinakamotor, laki ng motor na yan kung mapapansin nyo, di ba? Tapos, ito yung magnet niya lahat. So, pag ikot niyan, ito, sasabay ito, ando na yung tab sa loob, ikot siya directly talaga. So, kung papansinin nyo, ito yung bearing. Ngayon, marami magsasabi, maganda ba ang direct drive? Maganda po ang direct drive kasi gaya nga nasabi ko sa inyo, ano siya, puwersado talaga siya pag ikot ng motor niya. Okay, kasi nga, mismong yung rotor at saka yung motor, magsasabay talaga. Tapos, eto na kagad yung tab. Ano ang disadvantage ng direct drive? Okay. Sa disadvantage naman, para sa akin, opinion ko lang po to guys. Ewan ko sa opinion ng ibang technician. Ako, opinion ko bilang technician at na-experience ko na din. Ano ang disadvantage niya? Pag nag-leak, halimbawa nasira na yung bearing mo. Kahit magandang klase yung bearing na gamitin mo, pumasok yung tubig, lalo-lalo na sa mga taong matitigas ang ulo na gumamit ng sabon na talagang pang front load lang o yung pang fully automatic front load. Hindi, iba kasi yung top load, iba rin yung mga pan twin tab. So, pang front load lang kasi less foam yun o yung tinatawag na mabula. Ngayon, pag gumamit ka ng maling sabon, magkakaroon ng leakage yan dito kasi dito lalabas yan. Pag tumulo, diretso sa motor. Opo, totoo po kayo. Sabi, okay lang, may 10 years warranty naman ang mga motor. Okay po, tama po, may 10 years warranty yan. Pero unang-unang dapat mong iingatan, resibo. Pangalawa, yung serial number dapat hindi faded. Yun. Kasi pag faded din yung serial number niyan, hindi rin nila yung owner. Ang resibo mo, pag wala, hindi rin nila yung owner. Kaya ang gawin mo sa resibo mo, advice ko sa inyo, picturean nyo, isave nyo sa email o kaya sa inyong Facebook. Okay? O yan. Pag nasira yan, ito na, yan lagi sakit niyan, magli-leak, diretso dito, masisira, damay ito, or damay ang ating PCB. Ayan po yung PCB ng motor, ito yung PCB ng unit. So, ayan yung PCB. Ang may 10 years warranty lang is motor. Okay po. Ang PCB, walang warranty. Okay. So, may 10 years warranty. Papalitan ng motor after 1 year, 2 years, 3 years. Pero, kung nadamay, kasi nga sabi ko sa inyo, nag-leak, masisira ang motor. Dahil mag-short, mababasa. Pag nabasa yan, may tendency masira ang PCB. So, babayaran mo, labor, PCB, bearing, shop seal, motor lang po ang libre kung may resibo ka. Paano kung wala kang resibo? Hindi po ba? So, isa na yon. Yan po ang mga disadvantage ng direct drive para sa aking opinion. Ulitin ko kasi ang dami rin naman nating kahit papanong haters talaga So, sabi ko nga sa inyo, nagpapaliwanag ako bilang tech, hindi bilang customer o hindi bilang salesman. Bilang technician. As per my experience po, pag ang maganda ang direct drive, totoo po, kasi full force siya. Maganda ang puwersa niya, kahit overload, aandar-andar siya. Kasi nga, iba yung design niya dahil nga direktang umaandar siya. Hindi naglulus, hindi na papatid ang belt. Mismo, yung magnetic coil niya, sa bigat din nito, siguro may mga 4 kilo rin to. Isipin mo to 4 kilo na. Yung tab pa. Pero napapaandar niya. Yan ang advantage ng direct drive. Kahit overload siya,
mapapaandar at mapapaandar niya, na which is hirap din siya pero hindi gaya ng mga belt type. Ang disadvantage, yun nga sabi sa inyo, pag nasira ang bearing, ayan, tumulo dito, madadamay ang motor, madadamay ang PCB. Ulitin po natin, 10 years warranty ang motor, 5 to 10 years, pero dapat may resibo ka at hindi paid ang serial number mo. At remind, ang babayaran mo lang, ang hindi mo lang babayaran, ang motor. Ito mismo, hindi mo babayaran. Itong dalawang to, set kasi to yan, tsaka to. Pero pag nasira ang PCB, hindi po kasali kahit yung sensor. Ito yung sensor ng motor. O yan. Pero unless kung assembly nga eh. O, tapos, halimbawa, yung bearing, mura lang naman bearing yan. Kunin mo na yung mga magagandang brand. Pag napalitan, oil seal. O, ayan. Mostly pag nasira, minsan pati yung shafting nadadamay. Yung shaft ng tab mismo kasi kinakain. Kaya remind po guys, pag maingay na yung inyong washing machine, huwag nyo nang gamitin. Yung pag umiikot siya, i-manual yung gano'n, i-manual mo paikutin. Kabit natin ha, para alam, nakita nyo na ha, kakabit ko lang. Okay guys, ito yung isang sinasabi ko sa inyo pag direct drive. Ang motor niya, tingnan nyo. Umiikot yung pinaka metal niya, di ba na dyan yung shafting. So ganyan siya. Malakas umikot yan, talagang forsado. Kaya kahit overloaded yung ano mo, masasabi natin kakayanin niya. Okay, ayan yung direct drive na motor. Malakas talaga ang direct drive. Kaso pag yun nga, ayan o, pag nasira yung bearing mo, tutulo, ayan, pwedeng masira din daw. May nangyayari pa nga, kumakaskas-kas itong metal na to mismo dyan sa wiring. Ayan. So, minsan nag-overheat yan, nababasa pagka napabayaan. Kaya pag maingay na, pag direct drive, kailangan itawag nyo na kagad. Okay, yan ang disadvantage ng direct drive na ganito na inverter. Okay, ayan yung ano, pag nasira yan, sabagay 10 years warranty naman. Okay, ito naman yung papaliwanag ko is yung, kasi di ba isa yung direct drive, matagal lang ang video yun. Ito naman yung belt life, ano yung pinagkaiba niya. So ito yung actual na mismo, makikita nyo naman yung tinatawag na wala palang video. Ayan yung belt type, may belt type siya, di ba yung direct drive na nakita nyo, meron dito, tapos ang motor niya nandito na rin. Ito naman belt type, ayan, inverter din to, pero meron din yung mga carbon type. Ayan ang belt type. So pag nasira yung bearing nito, ang advantage lang nito, pag tulo niyan, hindi nasisira yung motor. Hindi gaya dun sa isa, may possible masira yung motor, may possible din na wasakin niya rin yung mismong yung winding tsaka yung buong casing ng motor. Ito belt type, ito lang ang pulley. So pag nananggal mo yan, madali lang din naman ikabit. Okay, ayan, tapos ikakabit mo lang ng pagganon. So bearing niya nandito sa likod. So ito na, tanggalin mo lang to, kita mo na yung bearing dyan. So kung sa palakasan ng hatak or yung pag nagdalaba, mas maganda yung direct drive kasi yun talaga motor no malaki. Ito yan lang yung motor ang liit. Tapos belt type pa. So mas maganda yon. Tapos kung sa pag-i-spin, mas maganda yung magpiga kaysa dito. Pero ang gusto ko lang naman talaga sa belt type, yun nga, pag nasira yung bearing o tumulo dito, hindi nasisira yung motor. So ayan ang disadvantage tsaka advantage yung ano. Parehas lang naman sila, nandito rin yung heater, ayan o, di ba? So belt type, meron lang kasi siyang belt. Yung direct drive, yun lang yun, yung merong motor dito. Ganon din sa front load, sa top load. Yung direct drive, meron din motor na ganon. Yung ano belt type, meron pero maliit lang. So ayan ang pagkakaiba nung kaninang, yung isang video na makikita nyo, yung pinagkaiba ng belt type ay direct drive. So may belt, ang pagkabit ng belt medyo may technique, sandali lamang po. So ayan, ito yung belt, papasok mo lang ng pagganon, ipit mo rito, kasi iba nagsasabi mahirap daw. Ayan, ay ito mo, ipit, harangan mo lang dyan, ikutin mo lang. Ayun na. Di ba? Yan ang belt type. So pag tinanggal mo, madali lang din. Okay, so sana may natutunan kayo sa pagkakaiba ng belt type at direct drive. Thank you.